Kaibigan, sa oras na ito, purihin ang Diyos sapagkat narito ka upang pag-aralan natin ang mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat. Dalangin ko na ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Layo tayong lumalakas sa pananampalataya. Kaya huwag kang bibitiw, kaibigan, sa pagsusubaybay sa programang ito, oras ng pag-aaral sa pamamagitan ng Hope Channel North Philippines. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin sa may Toril, Davao, Bergante Church, sa may Capiz, sa may Ilocos Norte, sa may Simon, Pampanga, may Gubat Church, then Bicol Village Church, Butulan, Zambales, sa may Alaminos, Laguna, sa may Bungabong, Nueva Ecija, kumusta kayo dyan? Sa may Thailand, sa may Palau, sa may Singapore, sa may Jeddah, Cambrian Park, San Jose, California. At lahat na di ko pa namanggit, kaibigan, maging saan ka man. Kawaan-kawaan ang ating Panginoon Diyos. At maraming salamat sa mga nagsusulat sa comment section natin. At ganun din na nagbabahagi at nagsishare na ito'y patuloy na umuunlad at nagbibigay ng panibagong pag-asa ng bawat isa at dinadalangin ng bawat isa na palakasin kayo ng ating Panginoong Diyos. Ang ating mga kasama dito sa studio ay ang ating mga kamanggagawa, ang ating Panginoong Diyos. Unang-una dito ay si Pastor Joel Abonales Jr. Siya po ay lagi natin nakikita sa kanyang programang Dear Pastor. Kumusta kayo, Pastor Joel? Maraming salamat, Pastor Urbi, sa muling pagkakataon na makasama po ninyo at ganoon din sa lahat ng mga ating manonood na sumusubaybay ng ating oras ng pag-aaral. Nais ko pong batiin yung aking pong mahal na kaibigan, si Pastor Alvin Gasang, yan, yung din po dyan sa AUP ng isang dorm. Dalas po siyang manood po sa atin, kaya nais ko po siyang batiin. Salamat sa kanya pong panonood. At ganoon din, pasasalamat sa lahat ng mga manonood po natin na sumubaybay sa buong pag-aaral po natin, sa buong trimestre na ito. Dalangin ko po, marami po tayo natutunan mula po sa aklat ng mga awit at nawa mga natutunan po natin ating dalhin sa ating buhay, ipamahagi natin at dalangin ko rin po na mas lalo tayo maging malapit sa ating Panginoon. Amen. Ang pangalawang makasama natin dito sa studio ay si Pastor Jerry Stabilio. Siya po ang ating Stewardship Director, ang ating North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Jerry? Mabuti. At tayo muli ay magpasalamat, Pastor Ray, sa ating Panginoon na tayong tatlong muli magkakasama upang ating ipagpatuloy ang pag-aaral. At ito na ang ika-13 leksyon natin ng quarter na ito. At sa amin pong dalangin at tayong lahat ay nakinabang at patuloy na lumalago sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Akin pong binabati rin ang mag-asawang Jojo and Ami Balleser sa Australia. Sa Austria pala. So ngayon din ay binabati ko rin ang Lumitap family at ganoon din ang ating pong mahal na kapatid na si Kagawad Sara. Siya ho ay nagpapabati rin. Pagparain kayo ng Panginoon sa inyong pagsubaybay. Okay, sa ating pagpapatuloy, kaibigan, na ito isang aniyahan sa maikling panalangin. O Panginoon Diyos, sa manaming banal, ang mga luklukan ay nasa langit. Narito po ang iyong mga lingkod upang pag-aralan ang iyong mga banal na salita. Magsalita nawa kayo sa amin, Panginoon Diyos, at ang ministeryo ng Banal na Espiritu ang aming maramdaman upang magkaisa ang aming isipan at lalong mapaibayo ang aming kaalaman at ganun din ang aming ugnayan sa inyo. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Ganun din ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa linggong ito ay huli na sa linggong ito ng ating pag-aaralan sa may temang pamagat na mga awit. At ang susunod na ating pag-aaralan ay sa susunod na quarter ay napakaganda ang Dakilang Tunggalian. Ito naman ay Abril, Mayo at saka Hunyo, kabatid at kaibigan. Dito natin matatagpuan patuloy ang aklat ng awit, ang huling pag-repaso natin sa may tagpuan ng Diyos at ang tao sa puso sa libro ng awit. Napag-aralan natin na ang mga awit na ito ay nagpapahayag ng mga panalangin
kagalakan, daing at papuri para sa Panginoon Diyos. At may pagtitiwala at pag-asa sa kanyang mga pangako na di kailanman hindi nagbabago, kundi iyan ay nagpapatuloy na kanyang ginagawa at nasusunod ayon sa kanyang kalooban. Kaya ang ating pang-13 na at panghuli na paksa ngayong trimestre, kaibigan, ay pag-aaralan natin ngayong linggo, pamagat na maghintay sa Panginoon. At ang talatang sa ulihin ay matatagpuan sa Awit 27, versikulo 14, ito pong sinasabi, maghintay ka sa Panginoon, magpalakas ka, at magpakatapang ang iyong puso. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Noong nakaraang linggo ay napag-aralan natin ang pag-ibig na ibig sabihin ng pagsamba sa aklat ng mga awit, na ito'y walang katapusan ang pagsamba, na nandyan ang Diyos, ang tao ay may pagsamba sa Kanya. Ito isang tawag at tugon natin sa kabutihan at biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ito'y isang pagkilala sa Kanyang kapangyarihan bilang manlalabang at may-ari ng ating buhay. At ang pagsamba ay isang personal na karanasan sa Diyos. At makasama na dito ang ating kapatiran sa simbahan upang mas malalim pa ang ating ugnayan sa isa't isa, at ito'y tungo sa pagbabagong buhay kasama ng ating Panginoong Diyos sa Kanyang harapan. At yan ay pagsamba. Kahit anong oras ay pwede tayong sasamba sa Diyos sa personal na kalagayan, ngunit mayroong ding itinakda ng Diyos na araw ng pagsamba. At yan ay ang ikapitong araw ng Kanyang, ayon sa Kanyang kautusan. Kaya ngayong linggong ito, kaibigan, ay pag-aaralan natin kung gaano kahalaga ang maghintay sa Diyos na may katapatan at may pag-asa. At kung ano-ano ang nakapaloob dito sa salitang pag-asa, ay dapat nating panghawakan habang tayo naglilingkod at naghihintay sa ating Panginoong Diyos sa Kanyang pagdating, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya tatalakayan natin ang kabuuan ng ating leksyon sa 3 punto, kaibigan. Unang punto dito ay the Lord is the object of hope. The second is the Word of God in history is the object of hope. Ang pangatlo ay resting and silence are the objects of hope. At ipapaliwanag sa atin dito ni Pastor Joel Abunales kung anong ibig sabihin ng unang punto, the Lord is the object of hope. Pastor Joel. Ayan, tunay nga po, Pastor Urbi, Pastor Jerry, na napakaganda ng mga itinuro sa atin ng aklat ng awit. Simula sa lesson 1 hanggang sa lesson 12, iba't ibang mga concept ang ibinahagi sa atin ng Psalter. Ngayon, sa huling bahagi ng ating pag-aaral, makikita natin kung gaano kahalaga yung salitang o yung concept na waiting, yung paghihintay sa Panginoon. Anong natutulong nito? Anong implikasyon nito, ang salitang ito sa buhay ng mga mananampalatayang kagaya natin? Dito sa aklat ng awit, merong 2 variables, yung tinatawag natin na waiting. Una ay anticipation sa fulfillment ng promise ng Panginoon sa atin. Walang certain period of time. Meron namang another concept sa aklat ng awit, meron itong parang fulfillment na merong hinihintay na oras o panahon. So alinman sa dalawa na ito, tinuturuan tayo na yung paghihintay, isang sangkap or elemento ng paglago natin na bilang mga anak ng Diyos. Tayo sa buhay natin, may iba't iba tayong mga expectation, may iba't iba tayong mga hoping, iba yung kasal, sa pag-aasawa, at iba't iba mga events sa buhay natin na hinihintay natin. At sa tuwing papalapit yung oras at panahon na hinihintay natin, palaging nandoon yung excitement. Tinuturuan yung puso natin na lagi tayo magalak sa isang event na hinihintay natin. So dito sa aklat ng awit, itinuturo ng Psalter na ang object, yung sentro ng tinatawag natin na pag-asa or hope o ng waiting, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya dito sa ating pag-aaral sa lesson na ito, pag-aaralan natin yung iba't iba mga Hebrew word na ginamit. Napaka-rich ng meaning ng word na hope, waiting. Pero sa kabila ng richness ng mga words na ito,
mapapansin natin, iba't iba mga Hebrew word na ginamit. At pag inaral natin, nilapit natin yung ating diwa sa pag-aaral nito, maiintindihan natin, maunawaan natin bakit ganito yung mga words na binabanggit ng Psalter sa mga talata na ating babasahin. Unang word na tinuturo dito ng Aklat ng Awit, ginamit yung word na kava. Yung word na kava, yan ay Hebrew expression na ang ibig sabihin ay hope, to wait or to expect. Ginamit yan 20 times sa book ng Psalter itself. Kaya tingnan natin ito sa mga pananalita na ginamit ng Aklat ng mga Awit. Tingnan natin na talagang yung sentro ng paghihintay nila at ng pag-asa, walang iba kundi ang ating Panginoon. Basahin po natin, Pastor. Una sa mga Awit 25, talatang 3. At tingnan din natin sa 69, talata ay 6. Oo, huwag nawang mapahiya ang lahat ng sa iyo'y naghihintay. Mapahiya nawa ang mga gumagawa ng kataksidan ng walang dahilan. Huwag nawang mapahiya dahil sa akin ang mga umaasa sa iyo, o Panginoong Diyos ng mga hukbo. Huwag nawang malagay sa kasiraang puri dahil sa akin ang mga nagsisihanap sa iyo, o Diyos ng Israel. Kaya pansinin niyo, Pastor, ang ine-emphasize ng author, huwag siyang mapahiya. Kasi, ang Diyos lang ang nakikita ng manunulat na to, siya magbibigay ng fulfillment sa kanyang mga hinihintay, sa kanyang anticipation na kung mag-fail, na hindi ibibigay ng Panginoon sa kanya, mapapahiya siya maging sa mga tao na nakikita na mayroong pag-asa sa Panginoon. Tingnan pa natin yung further readings, Pastor, sa 25 talatang 21, at 62 talata ay 5. Gaano ka-importante dito na naghihintay silently sa ating Panginoon. Naway maingatan ako ng katapatan at katwiran sapagkat sa iyo ako'y naghihintay. Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Yan, mapapansin natin, Pastor, walang ibang object na tinuturo yung awit. Hindi binanggit dyan ng author na tumingin sa iba, sa Diyos-Diyosan, o kung alin man mga object na yun. Kundi ang sabi, ang tinuturo ng mga verse na binasa natin, dapat meron lagi tayong confidence sa paghihintay sa Panginoon. Siya lang ang pag-asa natin na sa paghihintay natin, wala dapat maging sentro or mga sagabal. Sa paghihintay natin sa kanya, dapat siya lamang. In fact, Pastor, merong kasi pareho yung word na yan, yung word na hope. Ginamit din yan yung Hebrew word na tikva. Ang ibig sabihin ay itinataas ang Diyos bilang pag-asa. At ang concept na yan, ginamit para ipakita na since sa pinakabata or murang edad natin sa buhay, dapat sa Diyos lamang itinutuon yung pag-asa. Kaya sa mga previous na pag-aaral natin, tinuturo, di ba? Na bata pa lang, itinuturo na yung mga konsepto tungkol sa Diyos. At itong concept na to, yung tikva, itinuturo nito na sa pinaka-youngest mind pa lamang, itinuturo na ang Panginoon ng pag-asa. Basahin natin, Pastor, sa mga awit, 71, ang talata ay 5, at 39, ang talata ay 7. Sapagkat ang aking pag-asa, o Panginoong Diyos, ikaw ay aking tiwala mula sa aking kabataan. At ngayon, Panginoon, saan pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Diba? So, ang pag-asa. Replete yung mga words niya, Pastor. Paulit-ulit. Yung pag-asa ay nasa Panginoon. So, itinuturo lamang dito na yung object ng pag-asa, ng waiting, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Pero, Pastor, ang word na kava ay pwede rin gamitin in a negative sense. Like halimbawa, yung evil outcome, anticipation. Halimbawa, pag sasakupin na yung desisyon ng bayang Israel, katigasan ng ulo nila, so yung waiting nila ay magiging in vain kasi gumawa sila ng mga bagay na hindi naaayon sa mata ng ating Diyos. So it reminds us na dapat lahat ng gagawin natin, meron dapat maging positive outcome. Huwag nating hintayin lagi na maging negatibo yung magiging resulta ng ating buhay base sa maling pagpili natin. So another Hebrew word, Pastor, ng concept ng waiting or ng hope, yung binabanggit na yakal. Ang ibig sabihin nito, Pastor, ay galing sa verbal root yan na kava. Almost the same word na ginamit. At 48 times ginamit siya sa Old Testament. Pero yung 21 na mga words dito ay ginamit particularly in the book of Psalm. So,
Ang word na yakal ay connected sa word na kavana. Same, almost the same ang meaning niya na waiting, hoping, at kumbaga parang to examine. In fact, even sa book ng Job, Pastor, makikita natin, ginamit yung word, sa Psalter kasi, yung word na yakal, ginamit siya on a positive sense. Pero sa book ng Job, parang yung waiting, magiging futile siya na hindi siya connected sa Diyos. Kumbaga, iba't ibang usage sa Old Testament yung gamit ng word na yakal. Pero sa Psalter, yung word na yakal, ginamit siya as connected kay Yahweh, connected sa paghihintay sa Panginoon. Tingnan natin dito, Pastor. Since pinag-uusapan natin dito na yung word na hope at waiting connected sa Diyos, basahin natin kung paano ginamit ni-render itong word na yakal sa Psalm 31, verse 24, Psalm 33, verse 22, Psalm 39, verse 7, and Psalm 42, verse 1, Pastor. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang ang inyong puso. Kayong lahat na umaasa sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong tapat na pag-ibig, O Panginoon, kung papaanong kami ay umaasa sa iyo. Ngunit sa iyo ako naghihintay, O Panginoon. Ikaw, O Panginoon kong Diyos, ang siyang tutugon. At ngayon, Panginoon, saan pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Pastor, ang basis niyan, ng hope niya yan, ay relationship between God and man. Paano ka magkakaroon ng ganyang mga pananalita like using the word yung hope, sa iyo yung hope ko, wala nang iba, kung hindi mo kilala kung sino yung Redeemer mo, hindi mo kilala kung sino ang Panginoon mo. Kaya I believe na yung aklat ng Psalter na to, nire-recognize niya na yung hope galing kay Yahweh, nire-recognize niya na hindi yung mga material na bagay, hindi yung mga bagay sa lupa magbibigay ng pag-asa sa Kanya, kundi tanging yung hope, yung confidence ay nasa Panginoon. Balikan natin yung kanina, yung binanggit ko po kanina, Pastor, na baka ako'y mapahiya. Ang ibig sabihin kasi noon, kagaya din sa atin, take for example, sa life natin ngayon, nakikilala ng mga tao, Kristiyano tayo, nakikilala ng mga tao na sa lahat na may mga pag-asa, tayo may pag-asa. So dapat tayo yung mga tao na full of confidence, full of hope, full of waiting sa buhay natin. Kaya yung ating prayer lagi, sana huwag tayong biguin ng Panginoon kasi may mga tao ding nakatingin sa atin. May mga taong nag-e-expect sila na tutupirin ng Diyos yung kanyang pangako. Ganun yung nais ng Psalter sa atin. Kaya doon sa binasa mo, Pastor, puro hope, puro waiting, yung word na yakal. Ginamit doon upang ipakita na yung confidence natin, foundation of all true religion, ay yung loving and faithfulness ng Panginoon para sa atin. Basahin din natin ito, Pastor, sa 33, Psalm chapter 33, verse 18, and Psalm 147, verse 11. Tunay na ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na natatakot sa Kanya. Sa kanila na umaasa sa tapat na pag-ibig niya. Amen. Ngunit ang Panginoon ay nalulugod sa mga natatakot sa Kanya. Sa Kanyang tapat na pag-ibig ay umaasa. So, di ba, Pastor, ang sentro talaga yung tapat na pag-ibig ng Diyos, yung Diyos mismo. Kaya, I believe dito sa mga binanggit ng Psalter, nire-rewardan, ino-honor ng Diyos yung paghihintay ng kanyang mga anak. Hindi ito waiting in vain, kundi ito paghihintay, yung word na yakal, na in due time, tutuparin ng Diyos yung kanyang pangako sa atin. And last Hebrew word, Pastor, na binanggit bukod doon sa kava, bukod doon sa tikva, yakal, binanggit din itong Hebrew word, Pastor, na haka. Ang ibig sabihin din ito ay to wait, endure, expect, and hope. So again, ang word na to ay connected din sa ating Panginoon. Pero may twice ang word na to. Kung yung iba ginamit, yung like yakal, ginamit siya 21 times. Yung word na haka, ginamit siya twice in the book of Psalm. Na lumabas yan sa chapter 33 verse 20. Pagpapakita yan na ini-exalt ng Psalter ang Diyos bilang creator and sustainer. Maganda, Pastor, basahin natin ang mga talatang ito. Siguro pa, umpisahan na natin. 33 verse 1 to 11 para isahan na, Pastor, dito sa ating mga pagbasa at mga pagpapaliwanag. Magalak kayo sa Panginoon o kayong matutuwid. Ang pagpupuri ay nababagay sa matuwid. Purihin ninyo ang Panginoon sa magitan ng lira. Gumawa kayo ng himig sa Kanya sa may 10 kwerdas na arpa. Awitan ninyo siya ng bagong awit.
tumugtog na may kahusayan Husayan. sa mga kwerdas na may sigaw na malalakas, sapagkat ang salita ng Panginoon ay makatwiran at lahat niyang mga gawa ay ginawa sa katapatan. Ang katwiran at katarungan ay kanyang iniibig. Puno ng tapat na pag-ibig ng Panginoon ang daigdig. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay ginawa ang mga langit Amen. at lahat ng mga hukbo nila sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Kanyang tinipon ang mga tubig at dagat na gaya ng isang bunton. Inilagay niya ang mga kalaliman sa mga imbakan. Matakot nawa sa Panginoon ang sandaigdigan. Magsitayo nawang may paggalang sa Kanya ang lahat ng naninirahan sa sanlibutan. Sapagkat siya ay nagsalita at iyon ay naganap. Siya ay nag-utos at iyon ay tumayong matatag. Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Kanyang binibigo ang mga panukala ng mga bayan. Ang payo ng Panginoon kailanman ay nananatili at ang mga iniisip ng kanyang puso sa lahat ng salinlahi. Kita niyo, Pastor, tinuturo dyan na ang Panginoon lamang ang creator at sustainer. Hindi tayo pwede maglagak ng ating buhay, ng ating tiwala sa materialistic culture. What else? Kasi may mga tendency tayo na ilagay natin yung faith natin sa pera, abilities, diploma, science, and kita natin parang binubuno na lang ng mga tao yung pag-asa nila sa lupa. So dito sa binasa niyo pong talata, ang sentro niyan ay ang Diyos, sustainer and creator. Kung siya nagbibigay, sustainer ng lahat ng mga bagay, bakit hindi natin ilagak yung tiwala natin sa Kanya? So we should trust solely dito sa ating Panginoon. And one final reading, Pastor, kung ginamit siya in reference sa creator and sustainer, yung word na haka ay pwedeng magamit din ito sa lack of patience, Pastor. Lack of patience. Tingnan natin dito, Pastor, paano ini-recall ng aklat ng awit yung nangyari sa history. Psalm 106, verse 6 and verse 13. Tingnan natin dyan, Pastor, kung paanong naging problema dyan yung word na haka. Kami at ang aming mga magulang ay nagkasala. Kami ay nakagawa ng kasamaan. Kami ay nagsigawa ng masama. Ngunit agad nilang nalimutan ang kanyang mga gawa. Hindi nila hinintay ang kanyang payo. Yung word na hinintay dyan, Pastor, ginamit yung same word na haka. Ibig sabihin, yung mga taong ito, wala silang tiyaga, wala silang paghihintay. Yeah. Kaya hindi ibinigay yung promise sa kanila. The same goes with us today. Na maaaring tayo may mga waiting tayo. Ang problema natin, maging mga modern Christians, madali tayo mainip. Madali tayo mapagod sa paghihintay. May certain period of time na hinihintay tayo na pag hindi ibinigay, madali tayo magtampo sa Diyos. Kinakalimutan natin ng Diyos. So dito, sa aklat ng awit, yung mga Hebrew word na binanggit natin, ang object ng hope ay ating Panginoon. So wag tayo maglagak ng ating confidence sa lupa. Maglagak tayo ng ating confidence, hope, and waiting sa ating Panginoong Diyos. Napakahalaga. Amen. Maraming salamat. Napakahalaga ang salitang paghihintay. Ngunit ito'y salitang kinakailangang mayroong salitang pag-asa. Sapagkat wala ka namang dapat hintayin kung hindi ka umaasa sa isang bagay. Kung kilala mo ang Diyos at may malalim na ugnayan ka sa Kanya at pananampalataya, iyon ay matibay na maghihintay ka na may pag-asa na Kanyang gagawin o Kanyang tutuparin ang Kanyang pangako. Huwag ka lang mabalisa o kaya mawala ng pag-asa. Correct. Sapagkat ang sinasabi ni San Pablo ay unang-una doon sa 1 Corinthians 13:13 ay anong sinasabi niya doon? Pananampalataya, manatili, pag-asa at pag-ibig. Hindi niya sinabing pag-asa muna. Wala kang aasahan. Kailangang matibay muna ang iyong relasyon sa Diyos na nangako ng mga bagay na dapat nating aasahan. Kaya manatili tayo na may pananampalataya sa Diyos, matibay ang ating ugnayan sa Diyos, para ang mga salitang ito ay patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas at yung matibay na pagtsitsaga sa ating Panginoong Diyos na Kanyang gagawin ang Kaniyang mga pangako. Iyan ay object
Yun ay tinutukoy niya ang Panginoong Diyos, ang kanyang mga pangako na kanyang gagawin Amen. ayon sa kanyang kalooban. Amen. Maghintay nga lang tayo, ang sinabi ng pastor. Maghintay tayo na positibo, na wala tayong alinlangan o pagdududa sa kanyang mga pangako. Naganda nito, kaibigan. Kaya Amen. kailangan magtiwala ka sa Panginoon Diyos, sa kanyang mga pangako. Amen. Aasahan mo yan at gagawin ng Panginoon Diyos Amen. sa kanyang kapanahunan. Hanggang sa kamatayan, maghihintay ka pa rin na may katapatan sa Amen. kanya, mga kapatid. Kaya ito'y napakaganda, Pastor Joel, ang mong paliwanag. Ang pangalawa dito, Pastor Jerry, may dadagdag ka dito sa ano niya. Yung paghihintay kasi, Pastor, tulad nga ng sinabi mo, ay kinakailangang meron tayong pananampalataya Correct. sa Oo. mga kakayanang gawin ng Panginoon Yun. sa atin. Kasi yun na nagbibigay sa atin ng pag-asa, no? Ng pag-asa. Oo. Na mayroong Diyos na kaya niya tayong tulungan sa lahat ng ating mga kinalalagyan at mga pinagdadaanan. At yun ang Diyos na ating pag-asa. Kaya nga sabi ni Pastor Joel ay hindi tayo umaasa sa naabot natin sa buhay, sa kung anong meron tayo. So ang ating lakas at pag-asa ay ang Panginoon. At sa Kanya lang tayo naghihintay ng mataman. Amen. Hindi walang pasensya. Hindi tuloy na nagtitiis at naghihintay sa ating Panginoon. Napakaganda. Napakaganda. Believe the promises of God Amen. para magkaroon ka ng mas matibay pa na paghihintay. Kaya punta na tayo sa pangalawa. Kaibigan, yung pangalawa dito ay ipapaliwanag sa atin ni Pastor Jerry Estabillo. The Word of God in history is the object of hope. Napakalitaw to. Ganda Pastor nito, Pastor Ray. Ang Tagalog po nito, mga minamahal, ay ang salita ng Diyos sa kasaysayan o sa nakaraan Oo. ay ang pinatutungkulan ng pag-asa. Amen. Ano po ba ito? So, ang foundation po ng ating pag-asa ay mula sa salita ng Diyos. Tama. Dito po sa ating pag-aaral ay mapapansin natin dito sa mga awit 119 ay makikita po natin dito na ang pag-asa o yung paksa ng pag-asa ay ang salita ng Diyos. So, ang paksa po dito sa 119 ng mga awit ay tungkol po sa pag-asa mula sa salita ng Diyos. Particular po dito sa mga talatang 43, 49, 74, 81, 114 at 147. Tutulungan po tayo ni Pastor Ray na ating pong basahin ang sunod-sunod na mga talata. At makikita po natin na ang paksa po dito ay pag-asa mula sa salita ng Panginoong Diyos. Pakibasa nga, Pastor Ray. At huwag mong lubos na kunin ang salita ng katotohanan mula sa bibig ko, sapagkat ako'y umasa sa mga batas mo. Alalahanin mo ang iyong salita sa lingkod mo, o dooy pinaasa mo ako. Silang natatakot sa iyo ay makikita ako at matutuwa sapagkat ako'y umasa sa iyong salita. Umasa sa iyong salita. Umasa. 81, verse 81. Nanghihina ang aking kaluluwa para sa pagliligtas mo. Ang iyong salita ay umaasa ako. Umaasa ako sa iyong salita. No? Verse 114. Ikaw ang aking kalasag at dakong kublihan. Ang iyong salita ang aking inaasahan. Ang salita mo'y aking inaasahan. Ganda, 147. 147. Babangon bago magbukang liwayway at dumadaing ako. Ako'y umaasa sa mga salita mo. Amen. So dito po ay mapapansin natin na ang paksa ng pag-asa ay mula po sa salita ng Diyos. Tunay na ang mga salita po ng Diyos sa bibig ng ating Panginoong Diyos na nakatalaho sa banal na kasulatan ang tanging pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Sa loob po ng mga pahina at pangako ng mga kasulatan, matatagpuan po ng mga Kristiyano ang katiyakan ng kanyang pag-asa at kaligtasan. Ang kaaway po, ang kaaway ng Diyos o kaaway din natin ng devil, ay lubos na nakakaalam sa katotohanan ito at ginawa ang Biblia bilang espesyal na focus ng kanyang mga atake. Kaya nagtatangka po siyang lituhin ang paniniwala ng mga mananampalataya. Kaya lansagin sila
sa pag-aakalang ang kasulatan po ay pawang katang-isip lamang na inimbento po ng mga tao. Yun ho ang kanyang ginagawa. Ipinapaisip po sa atin na ang mga salita ng Diyos ay katang-isip po ng tao. Subalit hindi gayon, mga minamahal. Ang lahat po ng ebidensyang makikita natin bilang suporta sa Biblia, katulad po ng kanyang kapangyarihang nagbabago ng buhay, ang mga natupad na propesiya, at ang mga kahangahangang pangako nito, ay dapat na naguudyok sa ating sumama sa salmista na nagsasabi sa 130 verse 5, at sa kanyang salita, ako ay umaasa. Sa lahat ng bagay, ang ating pansin ay dapat na nakatuon sa mga kasulatan bilang pinagmumula ng lahat ng ating pag-asa. Ang salita po ng Diyos sa banal na kasulatan ay naglalaman din ng mga mahimalang pagliligtas ng Panginoon sa nakaraan na isang hindi nauubos na pinagmumula ng inspirasyon para po sa atin at sa bayan ng Diyos, at ang pinagmumula ng kanilang pag-asa para sa hinaharap. Tulad po ito ng binabanggit sa mga awit 126, na kung saan ay isinasalaysay po dito ng mga awit ang pagliligtas na ginawa ng Diyos at ang pagpupuno na pinagkukunan nila ng pag-asa noong panahon na iyon. Ito pong 126 o 126 ng mga awit ay tinuturi na isang song of ascent, o ito po yung a joyful sounds na inaawit po ng mga naglalakbay paakyat po sa Jerusalem, na inaalaala po nila ang pagliligtas at pagpupuno ng Diyos sa mga ninuno nila hanggang sa kasalukuyan ng mga umaawit po nito. Dito ating mapapansin po na ang henerasyon na pumupuri sa Panginoon para sa kanyang nakaraang pagliligtas sa kanyang bayan mula sa pagkabihag ay nasa kasalukuyan ding pagkabihag. Kaya inaawit-awit po nila ito para mapaalalahanan sila na kung noon ay nagligtas ang Diyos, magliligtas din po siya sa kanilang kapanahunan. Sa nakalipas po ay pinalaya sila ng Diyos at napakadakilang himala ang ginawa ng Panginoon, sila rin po ay palalayain at ililigtas ng Panginoon. Tuto pa rin ng Panginoon ang kanyang pangako. Dito ho ay binabanggit na parang ang ginawa ng Diyos na pagtubos at pagliligtas sa kanila ay isang katuparan ng kanilang mga panaginip. Tingnan niya natin, Pastor Ray, ang mga talata pong ito, 126 verses 1 to 3. Nang ibalik ng Panginoon ang mga kayamanan ng Sion, tayo ay gaya ng mga nananaginip. Nakatuparan ng mga panaginip. Ha? Parang nananaginip lamang. Nang magkagayon na puno ang ating bibig ng mga tawanan at ang ating dila ng mga awit ng kagalakan. Amen. Nang magkagayoy, sinabi nila sa gitna ng mga bansa, ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa kanila. Amen. Ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa atin. Kami ay natutuwa. Gumawa ng mga dakilang bagay, Pastor Ray, sa kanila at gumawa rin ng mga dakilang bagay para sa atin. So sa nakaraan at sa kasalukuyan. Pinanatiling buhay po ng mga bagong henerasyon ang kasaysayan ng Biblia sa pamamagitan ng pagbibilang ng kanilang sarili o pagbibilang ng kanilang sarili bilang kasama mismo ng mga unang nakakita sa mga pangyayari. Kaya nga mga minamahal, bagamat napakarami po nating mga trials dito sa ating pong buhay, umasa tayo na ang ulan ay darating na may dalang pag-asa na ito po ay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Amen. Ang pangalawang punto dito ay ang salita ng Panginoon Diyos sa nagbigay ng matibay na pag-asa sa mga nakaraan, mga kasaysayan, na yung mga taong mga nanampalataya ay tunay na nagbibigay sila ng halimbawa na pagtapat o kaya katapatan sa ating Panginoon Diyos. Sapat yung salita ng Panginoon Diyos na ang mga nakaraan ay ginamit nilang naging armas na patuloy silang manampalataya at maging tapat sa ating Panginoon Diyos na may pag-asa na naghihintay sa kanyang mga gagawin sapagkat kanyang mga ipinangako. Maraming salamat, Pastor Jerry, na ang kasaysayan ng mga nakaraan ay nagpapatibay na ang salita ng Panginoon Diyos ay hindi nababaliwala, kundi patuloy na tumitibay, na ginagamit ng mga nananampalataya magmula noon hanggang ngayon
na patuloy silang tapat sa Panginoon Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi bumibitaw sa kanyang mga pangako. Amen. Kaibigan. Amen. Kaya ang pangatlo na dito ay yung pangatlo ay ipapaliwanag sa atin ni Pastor Joel uli. Ibig sabihin nito ay resting and silence are the objects of hope. Pastor Joel? Yan, Pastor, sa huling bahagi na ito, mayroon akong isang Hebrew word din na ginamit ng manunulat ng mga awit. Yung word na, Hebrew word na duma, ito ay isang noun. Ang ibig sabihin ay silence or rest. Kaya mapapansin natin sa pangatlong puntos na ito, malaking factor din pala sa paghihintay sa Panginoon, yung hope sa Panginoon, yung tahimik ka lang at namamahinga. Kasi may tendency tayo mga tao na kapag naiinip tayo, gumagawa tayo ng mga sarili nating mga plano. At marami yung mga kwento sa Biblia na hindi sila nakapaghintay sa Panginoon. Kaya yung outcome o resulta ng kanilang mga desisyon ay puro failure. Pero unlike dito, bukod doon sa unang puntos natin, na ang object ng hope ay Panginoon, sa pangalawang puntos ay yung kasaysayan, yung salita ng Diyos sa kasaysayan, ginamit din pala ng Psalter yung pamamahinga at yung tinatawag natin na pagiging tahimik. Yung unang meaning ng word na duma ay yung silence of death, okay? Yung presensya ng kamatayan ay nawawala doon at yung parang, and then yung pangalawang word, yung silence, ang ibig sabihin, nagre-reflect sa kabutihan, nagre-reflect sa confidence natin sa Panginoon. Basahin natin, Pastor, dito yung mga awit 37, ang talata ay 7. Maganda yung pagkabanggit dito ng aklat ng mga awit. 37, ang talata ay 7. Ikaw ay manahimik sa Panginoon at matyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakala. Sa ibang translation ng Tagalog, Pastor, binanggit yung pumanatag ka. Pumanatag ka. Kahit pag binasa natin ito, yung rendering nito, Pastor, pag tin-translate mo ito literally, ang sabi dito, rest in Yahweh. Okay? And travail or bring forth in birth for Him. Kumaga parang ganito, sa long suffering natin sa buhay na ito, habang hinihintay natin yung mga pangako, yung mga ibibigay ng Diyos sa atin dito, makakaranas tayo ng mga suffering dito, Pastor. In fact, yung word na to, na ginamit dito yung verb na heal, ginamit ito, Pastor, sa panganganak. Alam naman natin yung nature kapag ang isang babae ay manganak ng isang bata. Sobrang painful yan, yung labor, sa panganganak ng isang bata. Pero pag nanganak yung babae at lumabas na yung bata, grabe yung ginhawa. Saya niya. Grabe yung blessing, yung saya, yung beauty, na after ilang mga hours ng pagle-labor, lumabas, na-deliver na yung bata. Ganon din sa atin, Panginoon. Tinuturo dito sa binasa niyo po kanina, na yung paghihintay pala natin, kaakibat niyan, may magandang blessing na darating. Hindi yan parang habang buhay na paghihirap. Kaya ang sabi dito, bakit kinakailangan mag-rest? Kasi sa buhay natin ngayon, hindi lang sa time ng mga Psalter, sa time natin, Pastor, restless maging tayo mga Kristiyano. Ang dami nating alalahanin. May mga times na inuunahan natin yung plano ng Diyos kasi napaka-restless ng puso natin. Parang hindi tayo confident sa kung ibibigay ba ng Diyos yung plano niya para sa atin. So dito, sa binasa niyo po kanina, pumanatag ka. Okay? Mapanatag ka. Kasi ang Diyos ay pinagpapahinga tayo sapagkat alam niya yung kanyang ginagawa. Basahin din natin dito, Pastor, related sa concept ng rest, yung tinatawag na greater works of His hands. May kinalaman ito sa creation, Pastor. Bakit? Inuulit-ulit ng Psalter na ang point of reference ng hope, ng confidence, ay yung creation, yung ginawa ng ating Panginoon. Gaano ka-importante yung word ng rest sa aklat ng mga awit. Umpisa natin, Pastor, sa Psalm 92, verse 4 to 5, and Psalm 92, 7 to 15. Sapagkat ikaw, Panginoon, pinasaya mo ako ng iyong gawa. Sa mga gawa ng iyong mga kamay, ay aawit ako sa kagalakan. Kay dakila ng iyong mga gawa, O Panginoon, ang iyong kaisipan ay napakalalim. Ang taong mapurol ay hindi nakakaalam, hindi ito mauunawaan ng dangal. Bagamat parang damo na ang masama ay lumitaw at umuunlad ang mga gumagawa ng kasamaan.
Sila'y nakatalaga sa pagkawasak magpakailanman. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay mataas magpakailanman, sapagkat, O Panginoon, ang mga kaaway mo, sapagkat malilipol ang mga kaaway mo. Lahat ng mga gumagawa ng kasamaan ay mangangalat. Ngunit itinaas mo ang sungay ko na gaya ng sa mailap na toro. Amen. Ng sariwang langis ako'y binuhusan mo. Nakita ng aking mata ang pagbagsak ng aking mga kaaway. Narinig ng aking mga tainga ang kapahamakan ng tumitindig laban sa akin. Ang matuwid ay umuunlad na parang puno ng palma at lumalagong gaya ng sedro sa Lebanon. Amen. Diba? Papansin niyo po dyan, Pastor, yung halaga. Ang tinuturo niyan yung concept ng rest from the time ng creation. Alam naman natin sa time ng creation na yan, kasama dyan yung concept o yung tema ng Sabbath na itinuturo po sa atin. Siya bilang creator, tinuruan tayo na mag-rest, magpahinga. And part of this resting, yung konsepto ng Sabbath sa Genesis chapter 2. At it is not surprising na maging dito sa aklat ng mga awit, binabanggit dito yung consecration at yung dedicated ng isang araw, ng isang panahon na kung saan makakapagpahinga. Kasi ito yung dito makikilala yung kung paano sign na ang Diyos nagpapabanal sa kanyang bayan. So hindi lang ito basta concept, Pastor, na mahinga ka, tumigil ka, kundi may concept ito ng reflection ng kapangyarihan ng Diyos. At yung Sabbath ay tinuturuan tayo nito na yung redeeming grace at yung pamamahinga na ito nagtuturo sa atin kung gaano ka makapangyarihan ang ating Panginoong Diyos na hindi po siya nawawala. Kaya tingnan niyo, Pastor, hindi lang basta yung anticipation natin sa Sabbath, hindi lang yung sa panahon na, Pastor, na okay, pagod ako buong week, doon sa Sabbath ako mamamahinga. Kundi, Pastor, yung anticipation na tinatawag, kaakibat niyan, ano yung ginagawa mo everyday? Anong ginagawa mo para ma-anticipate mo yung araw na yun? Kasi namamali yung concept nila eh. Minsan, okay, gagawin ko, puro pagtatrabaho, papagurin ko yung sarili ko para doon sa Sabado makapag-rest ako. Parang hindi ito, more on work, Pastor eh. Ang turo ng Psalter, reflection ito ng kabutihan at kabaitan ng Diyos na nag-transpire in the previous days at yung pagdarating na Sabat as a sign that God sanctifies His people, ay ito ang pagtuturo na nire-reflect mo yung kabutihan ng Diyos. Hindi mo nire-reflect yung pagod, Pastor. Nire-reflect mo yung kagilagilalas, yung kahangahangang ginawa ng Diyos. Part ito ng tinatawag ng concept ng resting. And another thing, Pastor, yung concept dito ng silence. Hindi lamang basta yung object ng hope natin ay ang resting, kundi yung pagiging tahimik pala, Pastor. Sa previous lesson natin, inaral natin na yung exploration nung manunulat ng awit, hindi siya humahanap ng philosophical answer. Hinanap niya dito yung sa pagiging tahimik lamang natin, dito na kakapag-contemplate tayo sa mga panukala ng Diyos sa atin. Basahin natin to, Pastor, kung bakit ginamit tong word na to. Psalm 62 verse 1 and 5. Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Ang aking kaligtasan ay nanggagaling sa Kanya. Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Amen. Yung pagiging tahimik nito, Pastor, wala kang gagawin na sarili mong plano. Sa paghihintay mo ng tahimik, dapat plano ng Diyos ang manguna. Amen. Kaya yung pagiging tahimik natin, hindi yan nagre-require ng sobrang mag-exert ka ng effort to look for other things, kundi yung wait silently, hayaan mo ang Diyos magbigay ng kanyang pangako. Ano ka lang, pumanatag ka, sabi nga nung verse na binasa natin. So, ano ang matutulong ng pagiging tahimik sa paghihintay sa Panginoon? Una, sinusustain tayo. Pangalawa, pine-prepare tayo. At itinetest yung endurance natin hanggang marating natin yung fulfillment ng ine-expect natin sa Panginoon. And last Hebrew word na gusto kong banggitin, Pastor, siguro hindi ko nababanggitin yung mga talata. Hindi na natin babasahin, babanggitin ko na lang. Yung word na sabar, importante din kasi ito eh. Isang Hebrew word ito na ginamit dito sa maging sa Old Testament para i-convey yung idea ng to expect, hope, and examine. Anong ibig sabihin ng word na sabar, Pastor? Yung yung sabar, ibig sabihin nito, kasiyahan na naghihintay sa Panginoon. Kaya tanungin natin yung sarili natin, maging sa mga manonood, masaya ba tayong naghihintay sa Panginoon? Itong Hebrew word na sabar na to, ginamit isa na dapat yung paghihintay, kaakibat niyan may kasiyahan. Amen. Verse na gusto nating basahin, Pastor, last,
Sa mga awit 146, ang talata ay 5. Yan, 146 verse 5. Maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, Amen. na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. Mhm. Yan, yung word na yan, yung paghihintay, Pastor, dapat nagbibigay Ng ligaya. ng ligaya, ng kasiyahan. Sa atin bang paghihintay, mga kapatid, mga kaibigan, masaya ba tayo? Samantalang hinihintay natin yung mga pangako ng Diyos. Gaano tayo kasaya? Yung word na to ginamit upang ipakita, ipahayag sa atin na dapat sa paghihintay natin, may kasiyahan tayo. Bakit tayo magiging masaya? Kasi alam natin, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Amen. Alam natin na yung ibibigay ng Diyos, ifo-fulfill niya yung kanyang pangako. Alam niya, hindi ito yung kaligayahan na kakapritsyo lang. Kundi pag naghintay tayo at nakarating tayo doon sa lugar na dapat nating pupuntahan, panghabang buhay na kasiyahan ito. So, wait on the Lord kasi sa Diyos lamang may pag-asa, ang Diyos ang object ng ating paghihintay. Amen. Napakaganda nito, kaibigan. Alam mo, Pastor Jerry, Mm. nung tayo'y estudyante pa at naghihintay tayo o kaya sa ating mga sinusundo ba, nung tayo nanliligaw pa. Yun. Pag mahal natin yung susunduin natin, ay maghihintay tayo na napakatagal doon na nagbibihis pa. Mhm. At saka inspired na inspired Oo, ka. ang tagal. Ay, pero masayang-masaya ka na naghihintay. May katahimikan na nag-iisip, ina-anticipate mo yung saya mo pag dumating na at Yeah. kasama mo na siya. Yeah, At nag-anticipate. yun ay isang halimbawa ng isang mananampalataya na may pag-ibig sa Diyos na dahilan sa nakita niya ang kagandahan loob ng ating Panginoon Diyos. Naranasan niya ang pagiging manlalalang at mga providence ng Panginoon Diyos sa iyong buhay. Sabi ko sa iyo, ang pagmamahal ay gayon na lamang, na iyong paghihintay ay gayon na lamang, mapaibayo ang iyong katapatan at matyaga kang naghihintay nang hindi nagrereklamo. Correct. Pero ito'y kailangang, sabi mo kanina, ay mayroong kasunduan na sumunod doon sa mga kautusan at kalooban ng Panginoon Diyos. Dahil huwag kang gagawa ng iyong kaparanaanan ng sariling desisyon. Correct. Dahil ang Diyos ay nagsabi na ito yung mga gagawin mo habang ikaw ay naghihintay. Kaya maganda ito ba si Jerry? Ano? Oo. Alam mo talagang ang paghihintay sa Panginoon, Pastor Ray, Sir Joel, ay nakapagpapalakas talaga sa lahat ng mahihina. Ay ulit-ulit na ating mababasa yan sa banal na kasulatan, napakarami po yan. Kaya kung tayo po'y nawawalan ng lakas, nanghihina po tayo, ay umasa po tayo sa Amen. Panginoon. Yeah. Kasi ang paghihintay sa Panginoon ay meron pong dulot na pag-asa at paghihintay na may ginagawa. No? Gusto kong basahin yung huling talata ko, Pastor Ray, bilang closing ko sa ating lesson. Sa Isaiah 40, 29 to 31. Ibahagi ko po ito sa inyo. Isaiah 40, 29 to 31. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina, at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ang kalakasan. Maging ang mga kabataan ay maghihina at mapapagod, at ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Amen. Sila ay papailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Kaya sa kabila ng mga karamdaman at mga trahedya, mga kapaguran sa lupang ito, pag tayo po'y naghihintay sa Panginoon, umaasa tayo na sa Kanya ay meron tayong lakas na tatanggapin laban sa mga kapaguran at mga stress dito sa lupang ito. Amen. Huwag tayong maghintay na may murmuring. Ano ba yan? Marami kang mga Reklamo. mga reklamo, mga complaints natin. Na nawawala na tayo ng pag-asa. At kung nawawala na tayo ng pag-asa, humihina ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kaya binabalaan tayo, hinahamon tayo ng Panginoon Diyos na maging matibay ang ating pananampalataya para aasahan natin na matibay, na may katyagaan, na may katahimikan, na gumagawa sa kalooban ng Panginoon Diyos. At patuloy nating asahan ang kanyang mga pangako. At ang kanyang mga pangako ay hindi pumapaltos, kundi Amen. nangyayari yan. Sapagkat ako noon, ako ngayon, at ako ang kinabukasan. Sabi ng Panginoon Diyos. Amen. O, iibigin natin siya na may kasiyahan. Kasi sinasabi mo kanina,
maghintay na may kasiyahan. Ibig sabihin, maghintay na may pag-ibig. Correct. Dahil kung umiibig ka, maging masaya ka. Walang masaya na hindi umiibig, maliban kung ibang paraan. Kaya salamat sa Panginoon Diyos, kaibigan. Ito pong yung lingkod, patuloy na nagpapasalamat sa oras na ito sapagkat patuloy kang susubaybay sa ating programa. Ngayon ay pakinggan natin ang ano pang mga last niya, Pastor Joel. Siguro, Pastor, ang last ko na maibabahagi, para masustain itong hope, yung salitang ito, kailangan sustinahan ito ng salita ng Diyos. Amen. Pananalangin at pag-witness. Kasi pag yan, iisa man yan mamatay, hindi masusustain yung hope na meron tayo. Kaya may mga kanta tayo sa church natin yung hope in the coming of the Lord. Kung meron mang bagay sa lupa, ang inaasam-asam natin, yun yung pagbabalik ng Diyos. Kung meron mang bagay na hindi dapat mawala sa atin, yun yung salitang pag-asa. Yun yung salitang hope. Kasi sa pamamagitan nito, yung parang ito yung parang hope is the fire that burns inside us. Diba? Parang hope in the coming of the Lord. Diba? Parang may alab sa puso natin na may pag-asa in sickness, in death, sa kamatayan o anumang mga karamdaman. Sana hindi mawala yung pag-asa natin kasi ang Diyos lamang may kapangyarihan para sustinahan ang pag-asa na ibinibigay niya sa atin. Amen. Maraming salamat. Perfect na lahat ng sinabi, di ba? Na-conclude na. Nais ko na lamang po magpasalamat sa inyo at sa inyo pong mga ginawang pagtutok at pagsubaybay sa aming tatlo na habang dinagabayan po kayo sa pag-aaral. Labis po kaming dumadalangin ang lahat ng napag-aralan natin sa buong aklat ng Psalms ay nagkaroon tayo ng malapitang kontak sa Panginoon. Nagkaroon tayo ng matamis na relasyon at lalong tumibay ang ating pananalig, pananampalataya at ang ating relasyon sa ating Panginoon. Salamat pong muli sa inyo pong pagsubaybay at sa susunod po ay sana po'y patuloy kayong makinabang sa mga pag-aaral na gagawin sa susunod na quarter. Salamat po. Maraming salamat, Pastor Joel, yung pagkikilok sa ating pangangaral, Pastor Jerry. At patuloy kayong pagpalain ng Panginoon Diyos. Kaibigan, patuloy kang susubaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Pero bago tayo manalangin, hingin natin si Pastor Jerry sa huling panalangin ay makakarinig tayo ng isang awitin. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each broken need. Your love is way too much to give us lesser things. So what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love.
this life, to bring the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise. Matapos po dakila naming Diyos, aming Ama sa Langit, ang mga magandang mga talakayan sa nakaraang mga linggo at sa mga quarter na ito na aming pinag-aralan ang aklat ng mga awit. Tunay po na nangyari sa amin, nagkaroon kami ng ugnayan puso sa puso sa inyo at naging malapit na lubos ang aming pagkakilala. Marami pong salamat sa iyong patnubay na ginawa, Panginoon. Salamat po sa pag-asang mayroon kami mula sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Kami nangahawak, Panginoon. Patatagin niyo kami sa pagsuong sa maraming mga problema at mga pagsubok sa buhay. Lalo kaming maging malapit sa inyo sa kabila ng mga nangyayaring di maganda sa buhay na ito. Patuloy kaming tumingin at maghintay sa malapit na pagbabalik ng aming Panginoon. At meron kaming pag-asa ayon sa kanyang pangako na mga naghihintay sa kanya ay meron pong buhay na walang hanggan. Marami pong salamat, Panginoon, at sana'y pagpalain niyo ang lahat ng sumubaybay sa oras ng pag-aaral sa pangalan naming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, patuloy kang susubaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral sapagkat mahal ka ng Diyos kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.